Okay. So, ang emphasis natin ay natalab na rin yata ang aking puyat, Sister Lorna. Ano? Mang mahirap pag ako ang nakakatulog. Nakakahigab na ng higab eh. Kami ni Madam gabi na mulat pa. Gabing-gabi na. Alas 12 na yata ng gabi yan. So, ang ating emphasis ay high view of Trinity. Nakakatuwa naman, marami na tayo na utay-utay na natatapos, di ka? Marami na uling malilinga dito. Alam nyo, kada pastor na harating dito, bukod sa tinitingnan, pinipicturan pa. Pastor Tan nga, nakakatuwa, nang dumating dito, lahat na yata, pinicture, pati ilong ko pinicture. Doon, hanggang doon, tuntua sila. Tuntua sila. Isa sa makikita natin nila uli yung high view of Trinity. Nakakatuwa yan. Ibinigay ko yung ating paksa doon sa ating preacher. So, grabe yung inyong paksang yan. Ang inyong topic na yan. Panalangin nyo ako na saan ay ma-bless kayo. Dahil hindi biro yan. Alam nyo ba kay Anyayang maging speaker? Hindi rin madali yun. Hindi madali yun. Kaya parang ako'y may halimhim pa ng galak na inyong pagpapasalamat at ako'y natutuwa dahil tayo ay kita ko'y nasa tamang linyada. Ang tamang linyada ng iglesia ay mabuhay sa kanyang purpose. Alam niyo po, ang iglesia, ang layunin ay luwalhatiin ang Diyos. Ipinahayag yan sa Revelation by 24 elders. Alam niyo ba, ang kumakatawan ng 24 elders na nababasa niyo sa Revelation, yun ay church. Kaya kung ano ang trabaho ng church sa langit, yun din dapat ang trabaho ng church habang nasa lupa pa. Amen? So ngayon, high view of Trinity. Kaninang umaga, ating binibigyan din ay ang Panginoong Jesus sa evangelistic service. Nakakatuwa, di ba? Tapos sa worship service, ini-emphasize natin ang Holy Spirit. Ay, galing ganon. Tapos ngayong hapon ay Father. Sa prayer meeting naman, Bible. Ang resulta, backslider. Talagang, ma-absorb lang talaga natin nito? I-absorb lang natin ito, ay awan din. Ay awan din. Ano? So ngayon, ating pag-uusapan, hindi naman ito katangian lang ng Ama. Ito'y katangian ng tatlong persona. Siyempre, hinihiwag-hiwag natin. So, sa Ama ako nakapokus. Ang ating focus ay, ang Ama ay nasa lahat ng dako. Bakit? Sabi ng talata natin binasa. Ano yan? Sige. Pakibasa ulit. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita. Kaya ang Diyos hindi na pagtataguan. Amen? Yung kinukubli-kubli natin, sa tao lang yun kubli. Kaya mahalagang tayo nagsisisi. Bakit hindi naman natin maitatago yun sa Panginoon? Ano? Ngayon, may tanong may makapagkukubli-bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi makikita siya, sabi ng Panginoon, may sagot siya, hindi. Hindi baga pinupuno ko ang langit. Kaya wala may ipagtago, kasi puno niya langit, puno niya lupa. Ibig sabihin, walang lugar na hindi siya presente. Malangit o malupa, siya'y presente. Kaya walang nakakaligtas na marisolsol at marites. Maganda't nasa bylaws. Amen? Hindi lang mga sex, immoral ang bylaws, ang dapat nasa bylaws. Pati yung mga marites. Bakit? Pag hindi tayo nag-ingat dyan, nasira yan ang gawain. Hindi mo alam, kaya pala hindi nag-iimi ka, nag-aawayan na, ay lalo pa itong cellphone, sino nakakamalay nito? Tama ba? Di ba iba pa yung kitaw kayo diyan? Ang nguso ay nagkitilos. Ay pag ito nasa kanya-kanya ng bahay, hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero salamat, may Diyos na nakakaalam. Kaya mag-iingat tayo. Matakot tayo. Ako, pag iniurira uli at niriribila uli ang bylaws, ako'y nakakaramdam ng takot Hindi ka dapat magpabasta-basta ng buhay. Amen? Oo. Bay, nakakatakot.
Ay sabagay, pagka mahal mo ang ministry, matatakot ka. Pero yung walang pakialam sa ministry, wala lang. Amen? Kalimitan naman nandyan ang takot sa ganyan ay yung mahal ang ministry. Pero yung mga walang pakialam, malaki, madisiplina at hindi wala akong pakialam. Yan ang dapat inaalis na. Amen? Are you with me? Yan ang ating pag-uusapan. Pag sinabi pong omnipresence, the Father's omnipresence is the idea that God is present everywhere at the same time. Oh, mahirap yan pag hindi ka Diyos. Amen? Siya ay present everywhere at the same time. Oh, Sister Rhea. Hindi niyo ba napapansin, Sister Rhea, ng maging Kristiyano? Pabataan. Nakakabata pa lang pagiging Kristiyano. Ano? Parang dalaga na uli eh. Okay. Sister Rhea, ikaw ay nandito. Pero wala ka sa Japan. Pag ikaw ay nandito, andito ka lang. Wala ka sa Japan. Hindi, wala ka nga sa kusina eh. Nandyan ka, wala ka sa kusina. Oh, bakit? Hindi ka omnipresent. Ang Diyos, sa lahat ng lugar, andun. Ang Ama ay nandun. Gano'n. Kahanga-hanga yun. Akin nilang itong pupuntusan, bakit ito ay naging gano'n base sa Bible? 4 na dahilan yan. Pero akin lang pinapaliwanag yung pag sinabing ang Ama ay omnipresent. So, God, the Father, is present everywhere at the same time without limit. Without limit. Walang boundary sa presence ng Diyos. Kaya sabi nila, diyan Diyos ay nasa impyerno. Walang problema. Ayun kasi nasa impyerno. Ang cellphone, dalhin mo sa kanal, cellphone pa rin. Hindi siya apektado ng hindi siya nagiging kanal pag siya nasa kanal na. Ang Diyos ay banal, kahit nandun. Baka nga kaya mainit ang impyerno, hindi dahil lang ng apoy. Dahil naroon yung galit na Diyos sa makasalanan. Ay, ano may akin lang, Baka hingan nyo ng talata. Kasi, alam nyo ba, ang presensya ni Kristo, angal ang demonyo. Di ka? Napansin nyo ba? Angal naparito ka ba, Jesus? Para kami ipahirapan. Akalain mo, presensya ni Jesus, hirap na hirap sila. Di ka? Nang makita nila ng demonyo, Panginoong Jesus, sila'y angal. Ang ramdam nila sa presensya ng Panginoon ay pahirap. Kapag ikaw'y Kristiyano, siya'y kaligayahan. Pero kapag unbeliever, siya'y kahirapan. Sa akin, hindi problema. Sabi naman dating daan anong ginagawa niya sa iyong lalamunan? Wala namang padali ni Soriano, kaya namatay na maaga. Ano daw ang ginagawa niya sa iyong lalamunan kung siya ay omnipresent? Hindi niya naman, hindi naman siya sa Espiritu. Mamaya, makukuha natin yan. Amen? So, ang ating lang hamon dito, nakakatakot ang Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi nagkamali ng mga taong dadalhin sa impyerno. Bakit? Alam niya lahat. Bakit? Presente siya sa lahat. Kaya mga batid, tayo magbait na. Amen? Tayo magkayos na. Dahil harap at harap tayo sa hukuman ng Diyos na hindi makakalibre ang sinuman. Kung tayo kakamali, aminin ng Lord, ako hindi naman kubli sa iyo eh. Patawarin niyo po ako. Huwag ka na maglakas-lakasan. Huwag ka na magtuwid-tuwiran dahil di naman uubra yan sa Diyos. Kaya nga, Diyos ay kasama nila na mapagpakumbababang loob at may pagsisising kalooban. Tama? Ang Diyos ay mataas at matayog at banal na kasama nila na may pagsisisi at bagbag na kalooban. Kaya yung mataas, kasama ng mababa. Kung gusto mong maabot ang mataas na Diyos, bumaba ka sa Diyos. Ganun ang prinsipyo. Okay. Ang Diyos po ay bilang omnipresent kasi siya infinite being. God is infinite meaning He is without boundaries. At ang kanyang presence ay universal. Ano ho? God's presence extends to the entire universe and there is no place where He is not. Walang lugar na hindi siya naroon. Amen? Diyos lang ang pwede niyan. Kaya si Jesus ay Diyos eh. Bakit? 2 o 3 nagkakaipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kanila. Di ang Panginoon Jesus ay Diyos.
Pero ang Ama ating dinidiin. Divine power and knowledge, God's power and knowledge extends to all parts of creation. Perception, omnipresence, is how we perceive God's infinite being. Okay, dako na tayo. The Father's omnipresence. Ang aking dahilan, bakit ganun ang dating sa Ama? Bakit? Ano ang sumuporta? Anong nagtibay ng Bible? Bakit napalabas na ang Ama talaga ay omnipresent? Siya ay walang lugar na hindi naroon. Doon pala sa talatang binasa natin, obvious na eh. Basahin natin lang Jeremiah 23:24. Okay. Bagaman, hindi pa ito puntos. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko nakikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa. Therefore, omnipresent talaga siya. Puno niya ang langit at ang lupa. Kaya isipin mo, ganun kalaki ang Diyos. Okay. Una, base sa mga talataan, kung bakit ang Ama ay omnipresent, hindi siya naging omnipresent, kundi atin lang susuportahan ng mga prinsipyo galing sa Bible why God the Father is omnipresent. Una, basihan natin ang Matthew 11 verse 27. Matthew 11 verse 27. Sa atin, hindi na natin, sa iba problema yan. Pero I do hope sa atin hindi na. Na si Kristo talaga ay Diyos. Tama? Na si Kristo, ang kanyang, one of his natural attributes, siya ay eternal. Diga? Hindi siya nagsimula nung siya ipaglihi ni Maria. Sa pagiging tao, doon siya nagsimula. Pero sa pagiging Diyos, siya ay una pa kay Abraham. Tama ba yun? Alam na natin. Ngayon, paano natin masasabing siya ay omnipresent ang Father? Kasi, Matthew 11:27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung ibig ipagpahayagan ng, ano yan? Anak. So, ang una kong puntahe dito, the Father is omnipresence. Dahil, ang Ama ay the Father coexists with the Spirit and the Son. The Father coexists with the Father and the Son. Ano ang sumasagot dyan? Mga kapatid, sa katotohanan ito, bakit hindi siya magiging omnipresent? Ay siya naman hindi ka kanina nag-exist. Kumbaga sa dipa at dipa, kung sa pahabaan, dahil ang Ama ay siya yung umiiral na noon pa, wala pa ang sanlibutan, gaano ang universe sa malaking noon pang umiiral na para siya ay maging luag sa kanyang nilikha lang. Salamat po. Okay. So, yun po ang idea. Ang Panginoon, ang Ama ay omnipresence. Ay siya nga ay presence na sa walang hanggan. Ay doon pa kaya nga ngayon pa lang. Bakit siya presence sa walang hanggan? Magkasabay ng Ama eh. Kung sabi nga sa inyo, understood natin ng anak, sa iba hindi matanggap. Pero tayo walang problema. Ang penungsos talaga ay umiinog na noon pa. Pero sabi, wala nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Ibig sabihin, pareho silang magkasabay. Magkasabay din ang Holy Spirit. Kung siya ngay present nung wala pang nilikha. Alam nga naman nung siya ay lumikha na hindi na siya presente. Naintindihan niyo ba yan? Para yung luhi ka na garne. Ang Diyos, wala pa ang nilikha, malaya niyang nagagawa ang kanyang gusto. Tama? Tapos yung magkalikha, kung ayaw ng tao, wala akong magagawa. Imposible.
Imposible. Tama? So, ganun itong kinihambing. Kung ang Diyos ay presente sa walang hanggan, before the foundation of the world, ando na. Wala pang lahat. Tapos gumawa siya ng langit at lupa. Wala siya doon. Imposible yun. Naintindihan niyo ba yan? Ano ang Diyos? John 1:1-2. Magkasabay talaga sila dyan. John 1:1-2. Napasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Dalawang persona yan. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ibig sabihin, wala pa ang lahat, magkasabay na sila. Amen? Doon sa wala pang lahat, wala pang nilikha, sila ay tiyak na sumasapaw sa lahat. Ba't naman hindi niya masasapaw? Yung umultaw lang niya. Pinaultaw lang niya. Maliwanag ba yun? So, doon ko sinasagot yung omnipresence ng Diyos. Una, sa ganyang puntahe. Roma chapter 1 verse 20. Ano sabi diyan? Roma 1:20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan pagka-Diyos upang sila'y walang mahidahilan. Ibig sabihin, meron ng Diyos na hindi nakikita, na andun pa, na nahayag sa magitan ng kanyang ginawa. Ginawa lang niya yan para wala siya dyan. Naintindihan niyo ba yan? Ginawa lang niya yan para wala siya dyan. Kung siya nga, dito sa Isaiah 57 verse 14, kung siya nga ay nakatira sa walang hanggan, gaano mang kaliit ang kanyang nilikha para wala siya dyan. At kanyang sasabihin, inyong patagin, inyong patagin, inyong ihanda ang lansangan. Ayun ba yan? 57 verse 15. Sapagkat ganito sabi ng Panginoon at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Saan? Tumatahan. Yun yung piniris ni Pastor Ulysses. Natandaan niyo ba yung kanyang preaching? Actually, may tama ng interpretation dyan. Ang tama daw talagang ibig sabihin niyan, ang walang hanggan na nakatira sa Diyos. Naalala niyo ba yan? Yung kanyang paliwanag dyan? Hindi pwedeng ang Diyos nakatira sa walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos ay may space. Ang Diyos ay saklaw ng walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos ay luag sa walang hanggan. Kaya medyo naging issue yan. Ang totoo sa ayon sa pag-aaral naman sa scholar, talaga ang walang hanggan ang nakatira sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Okay. Ngayon, kung siya ngay sa walang hanggan, occupied niya, ba't nilikha lang niya, hindi na siya present yan? Maliwanag ba yan? Talaga, maliwanag. Mayang people, naiintindihan ba? Mahalaga ba ito? Mahalaga, para huwag tayo mabuhay na naglalaro sa mali. Bakit? Walang lugar na hindi tayo kita niya. Pwede tayo magmukhang santo dito, pero kumusta tayo pag ibang tao ang kasama? Pwede yun. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Madaya ang puso. Alam mo sa totoo na, pag sa hirap, madetermine yung pusong yan. Pag hindi tayo naging malayo sa Diyos, lalaruin tayo ng ating puso. Ay, mahalaga yung omnipresent nito. Amen? Kung siya occupied ang walang hanggan, yan pa kayang universe ang hindi? Amen? Sa ating mga may asawa na, huwag tayo magluloko. Wag. Bakit? Kita yan ay Diyos. Kaya dapat ang cellphone ng mga may asawa, alam ng isa't isa ang password. Amen. Pwede ako magtago kay Mrs. Pwede naman Mrs. magtago sa akin. Pero ang Diyos ay omnipresent. Tama ba? Okay, mga young people. Kunwari napasok sa school, wala naman sa school. Kunwari may thesis, baby thesis. Huwag tayong sinungaling. Amen. Walang lihim na hindi mahayag sa Diyos. Walang lihim na hindi hayag sa Diyos. Kaya ikaw na mismo maghayag sa Diyos, aminin mo na. Madala tayo sa mali.
Amen? Okay, ano pa? Hebrew 9 verse 14. Hebrew 9 verse 14. Nalampasan ko pala to. Tingnan niyo, Holy Spirit. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na magitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Ano? Espiritu na walang hanggan. Nung ako'y bata, iniisip ko, pag ako nasa dagat, ano kaya yung nasa dulo ng dagat na yun? Ano? Siguro pag narating mo, yung dulo, ano kaya ulit yung dulo nun? Isipin mo puro dulo. Parang walang tapos. Ang Diyos saturated ang walang hanggan. Amen. Napakadaling intindihin. Kaya ang Diyos ay omnipresent. Dahil ng katangian niya yan. Are you with me? So, kung ang Diyos ay eternal, anong lugar na wala siya? Brother Albert? Wala. Tama. Di ba, Brother Rane? Kung ang Diyos ay walang boundaries, kung ang Diyos ay eternal by nature, saan siya wala? Tama ba? Lalo pa kaya itong ating earth na ito. Pag itinabi mo sa araw ay gagaholin na. Tama? Ay yung araw, pag inidinais mo pa sa ibang star, gagaputbol na. Ay yung yung kay tawag dito? Yung ginagayaan? Ano tawag na? Hindi, hindi rin. Golf. Oo, gagayaan na. Panoorin niyo sa YouTube yung God of Wonders. Mamamangha ka sa Diyos. Ano? So, ibig sabihin, maniwala tayo, God is omnipresent. Number 2, not only the Father coexists with the Spirit and the Son, so ibig sabihin, sila ay walang hanggan by nature. The Father covered the creation. The Father covered the creation. Naniniwala ba kayo dyan? Balot ng Diyos ang nilikha. Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano na? Para sino nga may tanong? Nasaan ika ang Diyos? Saan nakapwesto nung wala pa ang langit at lupa? Di nga, sa walang hanggan. Siyang pwesto, hindi siya nakapwesto. Siya ang pinupwestuhan, hindi siya ang pupwesto. Oh, yan. Amen? Si Karudeng, si Karudeng. Oh, nung kami bago nagbabible sa atin. Yung Bible, hindi lang yan ang nagsasabi ng katotohanan. Abay, sabi ng diksyonary, ang asin ay maalat eh. Abay, tikman ko'y maalat nga eh. Ang diksyonary nagsasabi din ng totoo. Yan ang mga pilosopo ng ano ngayon. Tama yun. Biyaya na siya natin, wala na. Ano? Mga gayang-gayang na yan, delikado eh. Okay. So, tanong nyo ha, sa lipot, covered. Kasi, siya ang gumawa eh. Kaya siya omnipresent. Dahil siya naman yung gumawa nun eh. Not necessarily, alam lang niya yung kanyang ginawa, kundi nandun din siya sa ginawa. Kaya nga sabi, ikaw ay nasa langit, pinupuno mo ang langit, pinupuno rin mo ang lupa. Bakit? Siya nga ang gumawa. Psalms 90, 1 and 2. Psalms 90, verse 1 and 2. Panginoon, ikaw ay naging tahanan ng dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Ibig sabihin, lahat ng salit-saling lahi, buhat kay Adan, hanggang sa kaduluduluhan, ikaw ay naroon. Nadini sa panahon namin, nasa panahon ng mga magiging tao panahon. Ibig sabihin, salipot mo ang lahat ng henerasyon. Are you with me? Kaya ang Diyos ay presente, maging sa lahat ng henerasyon. Naintindihan niyo ba yan? Una ay nakakahanga yan, pandalaway nakakatakot yan. Amen? Kaya sabi niyo, kaya mga palimlim na maling paggaling ng Facebook, yes, nakatago ka sa dilim. Walang dilim sa Diyos. Basahin mo sa Psalms 139, maging ang dilim ay liwanag din sa iyo. Naintindihan niyo ba yan?
At saka yun naman ginagawa natin sa lihim, yun may halata rin sa ating aura. Tama, bakit ikitokmoin sa gawain ng Diyos? Kasi may ginagawa kang mali sa lihim. Walang naglalaro sa kasalanan ng lihim na masigla pang labas. Sino ka lulukuhin natin? Ang tao ngay halata ka, di lalo ang Diyos. Tama ba? Amen. Oo. Ganyan po yan. Ano pa sabi ng talata? Ayan, ang sabi, pakibasong alin na talata? Bago nalabas ang mga bundok, o bago nilikha ang lupat ang salibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ibig sabihin, sa lipot ng walang hanggang Diyos, yung kanyang ginawa. Paano siya hindi magiging omnipresent? Ay siya nga'y presente sa walang hanggan. Yan pa kayang kanyang ginawa, hindi niya masalipot. Salipot eh. Ayan ang Tagalog sa covered. Salipot. Amen? Ibig sabihin, balot. Occupied. In detail, in history, in every creation. Okay, ano pa? Talata natin. Maliwanag ko ba? Isaiah 40 verse 6 and 7. 40 verse 6 and 7. Ang tinig isa nagsasabi, ikaw ay dumaing. Yung parang may naalala ko yung ikay dumaing. Okay. Nasa Bible pala yan. Ay nako, sorry. Omnipresent ang Diyos. Salamat, hindi alam ng iba. Kami lang nakakaalam niyan. Ikaw ay dumaing. Sabi naman wala tayong sardinas, wala tayong bigas. Okay. Sinabi ng isa, ano nga ay dadaing? Lahat ng laman ay damo. Saan ikinumpir ang laman? Yung palang lahat, ano yan sabi? Lahat ng laman ay damo. At ang buong kagandahan niyon ay parang bulaklak na parang ng parang. Ang damo ay natutuyo. At ang bulaklak ay nalalanta sapagkat ang hinga ng Panginoon ay umihip doon. Tunay ng bayan ay damo. Yung prinsipyo na nais ko ipalabas dyan ay ito. Verse 15 to 17. Yes. Nauna pa ang 15 to 17. Narito, Kuya Boy. Wala na. Ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Mga bansa. Sa atin lang naman malaki yan. Tama? Kaya tayo hirap na hirap maging omnipresent, sa atin lang yan malaki. Pero yung mga bansa, hindi mahirap sa liputin ng Diyos yan. Bakit? Yan ay patak lang ng tubig sa timba. Di ba, brother Rene? Ibig sabihin, ang liit niyan, itabi mo sa Diyos. Inari na parang munting alabok sa timbangan. Gano'ng kalaki ang alabok? Yan nga, nagpapabahing. Kala, mukha sa ilong mo. Yung alabok, kaya i-cover ng butas ang ilong mo. Nasaan ka, alabok? Kulong na kita ng aking omnipresent. Di ka? Alam mo, kaya ang Diyos ay omnipresent. Maliit lang ang mundo para hindi niya masalipot. Tama? Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Ito ba, may pabigat pa ng pabigat yan. Inari na parang munting alabok sa timbangan. Narito na naman. Kaso'y wala. Kanyang itinata sa mga pulo na parang napakaliit na bagay. At ang Libano ay hindi sukat upang sunugin niya. Ang mga hayop niyon ay sukat na pinakahandog na susunugin. Ito, verse 17. Pakibasa na lahat. Paki-English nga na yan, 17 na yan. Para si Soriano eh. Kala ko, ang galing-galing mag-Kastila, ang galing mag-Inchik. Yung pala may mga verse. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing. And vanity. Less than nothing. Wala kaysa wala. Magaling pa, magaan pa sa wala. Ano kang meron sa wala? May pakinabang ba sa wala? May pakinabang ba sa wala? Hindi. Mas magaling pa daw ang wala. Ano gayon? Ay kumbaga sa rep, ano ang para maging ang rep?
para zero negative para mag-yellow. Yan daw ay mas matindi sa Canada. Ilan tatay ang negative doon? 52. Hindi pag kilumura, bago pumatak ay yellow na. Pwede na ilagay sa iced tea. Sa kinuha yan? Sa lura. Ganun yun. Ay, doon ang tayo nga pagka, baka lumutong ay pingas yun dahil yellow Kaya walang nagalaw ng tainga, baka mapingas. Hindi masakit pag yellow pa ay pag nawala yung yellow. Pingas. So, negative. Negative ang wala. Pero may mas negative pa. Ang sabi, ganyan kaliit in compare with the hugeness of God. Yan ang isa dahilan. Kaya madaling maintindihan, Diyos ay omnipresent. Dahil maliit lang naman ang universe. Sa atin lang naman yan malaki. Naintindihan ba? Kaya ang tao huwag magyayabang. Bakit? Kahit ako gagawa lang ng kaunting kalsada dyan natambakan. Ay kulang ang maghapon magbawas lang ng lupa. Ay pag ang gumawa ng lupa, magbawas ka ng lupa, hirap tayo. Tama ba? Tao, alam mo, ang tao nabulag lang kaya lumaki ang tingin sa sarili. Dahil nawala ang paningin sa Diyos, ang lumaki ang tingin sa sarili. Kaya ang tao'y puro asbagin. Pero pag naiintindihan mo ang Diyos, less than nothing, ay hindi posible na ang Diyos ay everywhere. Amen! Maliwanag ho ba yan? Nakakita ko na isang naputol na kamay. Yan pala may duktong pa. Huwag mo daw agad itatapon, ibangin mo muna. Ang ginawa niya, yung naputol, nilaplap yung kanyang tiyan, yung balat, ipinasok. Yung pala, yung ugat na yon nabubuhay. Parang may nagsusustina ng dugo pa sa bula. Saka uli winatwat at idunokto. Ngayon, putol na rin. Hindi, duktong na. Aba? Ganun pala yung solusyon. Kaya maganda din yung Facebook. May natututunan din ako dyan. Depende sa paggamit. Okay, so the Father covered the creation. Tama? Ang eternity nga ay sa lipot niya. Yung pag naman, less than nothing. Nakita niyo na kung bakit ang Diyos ay everywhere. Amen? Anong ginagawa niya sa langal-langala mo? Yung walang hanggan nga kasi pag ngalangala mo. Amen? Di magsama-sama niyang ngalangala mo, nandiyan pa rin siya. Ito pa malupit, kaya dapat natin maintindihan. Not only the Father coexists with the Spirit and the Son, the Father covered the creation, the Father clogged the universe. Ano yung clog na yan? Clang, 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 clog, clog, clog. Alam mo ang idea na yan? Yung Jeremiah 23:24, pinupuno niya ang universe. Hindi lang, alam mo, ang usapan, ang Diyos sa walang hanggan, covered. Ang universe covered. Yung nalikha niya, pinupuno niya. Amen? Alam mo sa totoo na, kahit ang tao ay hindi na mag-family planning, hindi natin kayang punuin ang earth. Sa totoo na, ang Diyos ay matalino. Kahit pa tayo pang magtiglalabing dalwa ng anak, hindi natin kayang punuin ang earth. Brother Henry, utayin mo na. Brother Albert, paano ka tayo? Tayo ay na-overtake na makmak. Yung iba ay family planning, parang inaano. Sa totoo na, kahit kayo magpalaanak, hindi mo kayang punuin ang earth. Pero ang earth, even the universe, pinupuno ng Diyos. Basahin ulit natin yung Jeremiah. Pero kaya naman ang idea ng family planning, hindi dahil sa takot sa populasyon. Ang takot dyan, yung mapapakain mo baga ito. Pero sa totoo na, sufficient din yan. Marami lang korap. Marami lang korap. Ang Diyos ay matalino para kulangin. Bakit? Hindi naman sabay-sabay nabubuhay Pag may pinanganak, may namamatay. Pag may namatay, may pinapanganak. Pag may gumaling, nagkakasakit. Pag may tulog, may gising. Di ka? Pag may mahirap, may mayaman. Pag pilay, may mahilig tumakbo.
Balanse ang Panginoon, hindi kukulangin yan. Alam mo kung bakit ang kukulang? Kaya nga, ang kasalanan ay kanser ng lipunan. Yan ang tunay nagpapalala, hindi yung dami ng anak. Sa totoo na, kasaya ng maraming anak kung tutusin, kung masusustinahan. Kasi pagka yung anak may iisa, kawawa kapag tandaan mo. Ang iyong team song, Lonely, I'm Mr. Pero pagka 18, bago mo naman mapalaki yun, mukha ka ng kalansay. Pero paglaki naman, makakabawi ka. Bakit? Patay ka na. Ang saya naman. Di ka? Pag nag-birthday ka, ay kayang kong pagtulong-tulungan ng mga anak, walang problema. Oh. Eh, si Brother Running, 4 pa lang ang anak eh. Pautas na siya. Di ka? Ang tatay, nang mag-birthday, kita ko na may sayaw sa kisiw. Di ka? Nung ma-surprise ang tatay. Eh kami, wala pa noon, mga hindi naman meron. Kauntihan lang. Pero ang tatay ito ay, bakit? Eh may mga anak ko kami iisa. Eh blessing yung iisa. Pero, kaya walang masama eh, dami o unti. Hindi problema ang pagrami, ang problema talaga ay kasalanan. Ano? Ang talagang kanser ng daigdig na ito, hindi ang dami. Minsan ako in-interview ng ABS-CBN kasi pasuyuan eh. Hindi ako naging sikat. Napapanood ko pa kaya sa YouTube yun? Pambira ko nagtaka, ang haba ng sagot ko. Bigyan panoodin ko, wala pang 1 minuto. In-interview ang Good Shepherd, ayaw ni Pastor Fernan. Ayaw naman na Anton. Ayaw ko naman, medyo mainit. Sabi, ano ang problema? Parang dos panahon ni Ninoy na yung population. Sabi ko, kayo pumunta ng Taysan. Ang lalawak pa ng lote doon. Mag-anak na kayo. Ibig sabihin, hindi ang problema, yung titirahan, ang problema talaga ay kasalanan. Problema talaga ay kasalanan. Amen? Ngayon, may makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi makikita na siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit. Hindi lang niya sa lipot, kundi siya yung puno. Hindi lang siya pang labas, sumasalipot, baging sa loob, andun siya. Eh, paano hindi mangyayari yun? Sabi nga sa inyo sa atin lang naman malaki. Nung ako'y pumunta tayo sa Benguet, ayaw ka nang bumalik. Sa totoo na ayaw ko nang bumalik sa Benguet. Ako'y dalang-dala doon. Bakit? Nagsungasub ako sa jeep eh. Doon pala ang sasakyan, hindi pagandahan, kundi passurable ng preno. Kaya nga ang sinakyan, walang sandalan. Yung pala naman paparkingan ay gayaan. Sabi ni Pastor Dator, Paso, nasaan ka? Are, kadais mo, gulong ako eh. Alam mo yung paparkingan, ang humadlang lang yung tanim yatang halaman. Tapos dinala ko sa kanyang sa alas, hindi lang ang ganda na sa alas mo. Ako'y iniisip ko lang, ako'y nasa itaas, ako'y nalulula na. Ay tapos ako'y pumunta sa terrace nila, banging! Alam mo, dinahanan nung gabi namin, sabi ni Pastor Bong, tataas tayo. Mamaya nakataas. Tataas tayo. May tumaas. Anong tumaas? Nung makita namin ng umaga, yun nga pala yung magkamali-mali ka, kaluluwa mo pa hindi madadampot. Tapos ang malupit ngayon, yung kalahating kalsada, giba. Nako, kasama ko pa naman si Utay, kalit-liit pa, madam. Di ba, kung mga worker lang mahulog, di ba? Kaya sabi ko, kung ako'y pupunta doon, ako na lang. Pero kasama ko mag-ina, ako na lang, mahirap Mahirap. Kaya ayoko. Ang punto ko lang, sa atin lang naman malaki yung mga bundok ng Benguet. Pero yan sa Diyos ay less than nothing. Amen? Dumapot kayo ng gabok. Kahit ikaw tao, ikaw ay everywhere. Ilagay mo kayo ang gabok dito. Tsak na everywhere is alabok. Ay, ganyan yung mundo. At saka, ang maganda dyan, hindi lang sa lipot. Pinupuno niya. Tignan nyo, 1 Kings 8:27. 1 Kings 8:27. Ngunit katotohanan bang tatahanan Diyos sa lupa? Narito,
sa langit ng mga langit, ng langit ay hindi ka magkasya, gano'n pa kaya sa bahay na ito na aking itinayo. Malaki ang Diyos. That's why He is everywhere. Then last, ito pa ang pinakamalupit yan. Kung bakit tanggap natin sa Bible ng Ama, kahit ng Anak, kahit ng Holy Spirit, ay omnipresent. Dahil the Father's core is Spirit. Letter S, small s. Small s, hindi yan Holy Spirit. Ibig sabihin, ang nature ng Diyos ay Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Kaya sa everywhere, hindi naman siya physical. Di nga? Naintindihan niyo ba yan? Hindi naman siya tayong katulad natin. Na kaya tayo ay hindi natin kita yung likod, yung gano'n. Bakit? Ay tayo ay physical eh. Hindi man tayo multo. Mukha lang. Ano? Big sabihin, ang espiritu talaga makakapenetrate kasi immaterial yun. Kaya nga pa yun ng sus, nung magtitipon-tipon ng mga lagat, nakakasara ang pinto, pero siya'y nandun, nakapasok. Nanindihan niyo ba yan? Grabe siguro pag tayo glorified body. Ano mga testing? No? Nakakamangha yun, ano? Amen? Meron na uso ngayon yung pantalon, pag isinuot mo, nawawala nga yung pantalon. Aba, parang gusto ko magsuot noon. Ano? Nung isuot hanggang din abay, wala din. Ulo na lang natira. Ang ginawa pinandungan din, di mata na lang. Ano nakita? Ay siguro kaya hindi pinakuluban, baka hindi makapaglakad. Ay di mata ang naglalakad. Ay takot ba, kung gano'ng katotoo yan. Sa Facebook kayo napanood. Napanood nyo ba yan? Yung AI na Jesus Christ, grabe, ginagaya. Pinoprogram na si Jesus Christ sa AI. Ganon ka-blasphemy yan. Tinirace ko, nag-send sa akin, Pastor, tingnan niyo po, si Christ niro-robotize na. Pinoprogram na. Kaya manalangin ka, sasagot siya. Naka-AI na. Talagang malapit na ang Panginoon. Dumating. But my point is this. Ang Diyos ay tiyak na omnipresent. Bukod na siya ay eternal, bukod na siya ang gumawa ng mundo, kaya sa lipot niya ito, at siya ay nandoon sa loob ng kanyang nilikha. Bakit? Siya nga'y Espiritu. Luke 24:49. Basa lang lahat. Parang hindi yan. Parang hindi yan. Nasaan ba yan? 24:49 ba? Yung hawakan niya ako, ang Espiritu walang laman at buto. Ano talata? Baka 59. Ano sa akin, pakatulong ako. 39, yan. 39 daw. Ano sabi diyan? Nakukuha niyo ba ang punto? Kung bakit ang Diyos ay presente sa lahat ng dako? Pakibasa. Ang Diyos ay Espiritu. Ang likas ng Ama ay Espiritu. Si Kristo bago magkatawan tao, siya din ay Espiritu. By invisible siya. So kaya, yung Diyos na sa lipot ang walang hanggan, paano hindi siya magiging omnipresent sa lupa na material? Ay siya'y Diyos na Espiritu. 1 Timothy 6:16. Pakibasa uli na lahat. So, hindi na ikita. Bakit? Invisible siya. Bakit siya invisible? Siya ay Espiritu. Amen? Aha. Siya ay Espiritong malaki. Paano siya hindi magiging presente na yan? Kaya ating laging lakbayin ang Diyos sa ating isipan.
malulusaw ang ating yabang. Pati problema natin. Mapapanatag ang ating buhay. Hebreo 12 verse 9, last verse. Basa ulit. Ama ng mga espiritu. Bakit siya ama ng mga espiritu? Kasi siya espiritu. So yun. Kaya the Father's omnipresence. The Father coexists with the Spirit and the Son. The Father covered the creation. The Father clogged the universe. The Father's core is Spirit. Walang hindi kayang puntahan o lugaran ang espiritu. And take note, hindi siya espiritu ng tao. Dito ako magtatapos. Yung bang bata pag namatay, may kaluluwa? May kaluluwa bang bata? Okay. Tayo naniniwala doon sa, ang tawag doon, yung hindi mananagot. Safe ang bata. Alam ko yung iniwala. Basta ang tao ay inosente sa kanyang kasalanan, nagmano ng kasalanan, pero inosente. Ako iniwalang nasa langit yun. Safe yun. Okay, may kaluluwa ba ang bata? Okay. Ang bata, nasa langit. Tama ba? Ganong kalaki ang kanyang kaluluwa? Ay, di ba, ay siya yung mga cherubim doon. Sa palagay niyo, ang kaluluwa kaya ng bata ay kasing size ng kanyang katawan nung siya'y namatay? Sa palagay niya, bigyan niyo ka ng verse kung kayo sasagot. Biblia ang sasagot. Sa palagay niya, may baby ba sa langit? Namatay na baby. Pero yung kanyang soul kaya baby din. Ba't ko tinanong yan? Siguro, kung espiritu ng tao, hindi rin siya magiging omnipresent. Bakit? Ang espiritu ng tao, kung ano yung tao? Ang Diyos ay espiritu. Hindi siya kasing laki ng tao. Kaya siya everywhere. Kaya daw yung multo, depende sa lugar. Hindi lahat pinagmumultuhan. Bakit? Maliit daw yun, namatay. Siguro si Irel. Hindi pa naman. Buhay pa naman. Biro lang. Punto ko, ang Diyos ay espiritu. He is everywhere. Penetrate niya ang lahat, tapos siya ay malaking Diyos. Sa Kanya nakatira walang hanggan. Tayo nga namamangha na doon sinawit na kulang pa ang walang hanggan para magpasalamat. Namamangha na tayo doon eh. Mas lalo nakakamangha ang walang hanggan nakatira sa Diyos. Ay malupit yun. Tama ba? Tapos tayo yabang na yabang. Liyo na nga tayo kung paano bilangin ang buhangin. Tama ba? Simpleng tambak ng lupa, hindi pa matapos yan. Bakit? Hindi tayo malakas. Salamat sa Diyos. I do hope, naintindihan niyo. Nakakapagod itong basa ng books. Hindi ako katulad ni Brother Henry magaling mag-intindi ng books. Ako tama na yung magbulay ng talata, masarap pa. Amen? So pinagkasa lang natin yung omnipresence ng Diyos sa magitan ng mga talata. Talagang possible at totoo na ang Diyos ay omnipresent. So, salamat. Ako naman ang maikinig sa susunod. Amen. Nakakapagod din naman katulad ng, kaya binigay ko kay Brother Henry itong ating bylaws. Nalimutan lang niya. Nakausap na. Ay bakit? Sabi ko, Brad, ako ang magtuturo ng hapon, ng umaga tanghali, tapos ako pa rin sa bylaws. Ay malulung po ako niyan. Hindi niya naalaala kaya hindi magkaintindihan kanina. Ay di sa susunod na linggo, ikaw na uli, Brother Henry. Bakit? May law chapter.
Oh, umaga, tanghali, Lord Supper, papatayin niyo naman ako. Ikaw na uli, Brother Henry, ang bahala sa kaunting natitira ng ating bylaws. Okay? Umaga tayo, 4 points lang tayo, pero I do hope na intindihan natin na ang Diyos ay omnipresence. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, sa langit, nakakatuwa,